Hot Yam Bag. Yeah. So recommended siya ng friend ko na si Jonas. Hello. Kasi hello. So nandito tayo. So I ordered yung number 1. Tinatanong ko kung anong best seller. Kaya magkaintindihan. In-order ko na yung number 1. Yung walang egg. Yung pinaka-basic lang. So ayun. Try natin ito. Michelin guide. Michelin daw siya. 2023. So ayun guys. So malaman natin kung anong lasa. Ang dami nakain actually. So parang siya 15 minutes away from yung hotel. So nagmotor na lang ako kasi medyo malayo siya. Binayaran ko nga 28,000 dollars. So around 70 plus pesos. So yun guys. Guys, umorder ako ng number 1 pero wala akong idea magkano. So hindi ko na tinanong kung magkano siya guys. Pero ang daming nakain. So makamura. Tapos ang laki ng serving. So nakikita ko sa kabilang table eh. Medyo malaki. Pakita ko sa inyo mamaya guys. So guys, ito na yung food. Yan. Ang laki guys. Pero ang konti lang ng kanin. Guys, kung naririnig ako. Medyo kasi so nakita ko guys, halos lahat sila may ganito. Eh di naki-order na rin ako. So wala akong idea kung ano to. Sabi ay chip. Ewan ko kung ano yan. Hey guys, so tapos na tayo kumain dito sa Kotambag yan. Yan. So ngayon, umalis na tayo kasi medyo mausok. Ang sakit sa mata nung usok. Actually guys, masarap siya. And for its price, 76,000 dong. So around less than 250 pesos. Mura na. Mura na siya guys actually. Pwede na kasi ang laki ng pork chop eh. Actually yung pork chop niya, kung medyo mahina kayo kumain, pwede siya good for 2. Yung kanin niya lang medyo konti compared doon sa kinakainan ko malapit sa hotel. So ayun. So we're walking. Guys, amoy inihaw na tayo. Kaya pala nagugustuhan ko yung ganung pagkain kasi mahilig ako sa barbecue. Actually yung lasa ng barbecue medyo trip ko siya. And yes, kaya gusto ko yung lasa. Yan. So papunta tayo ngayon sa La Cafe. Naglalakad lang tayo. So ang ginawa ko pala, naghanap ako ng malapit na coffee shop naman dito. And yes, may nakita tayo, La Cafe. Ang ginawa ko pala guys, no, since ano tayo, spontaneous, ginawa ko, basta ito yung una kong target, basta gusto ko kumain dito sa Kotambag yan, ayun. Then from here, nag-search ako, ano yung malapit na pwedeng puntahan na nasa listahan ko. So itong La Cafe, recommended din pala ni Jonas tsaka ni Nats. Hello! 550 meters so mga 10-minute walk from yung kinainan ko kanina. Then from here, tignan ulit natin kung anong gagawin. Very spontaneous lang tayo ngayon guys. Wala tayong exact itinerary na kailangan puntahan yon, kailangan puntahan to. So yan, I'm walking.
Ayan guys, so malapit-lapit na tayo. And yeah, parang wait, parang naiba. Almost here guys, 1 minute. And guys, nandito na tayo. Nadaanan na pala natin to kanina. Ayan o, ito na yun lang. Thank you. Where's the restroom? Hey guys, so we're currently here at La Cafe. Guys, ang init yung suot ko. La Cafe. So I ordered the milk coffee. So ayan. Aesthetic naman guys. Tapos, ang lawak pa pala ng taas niya. Ayan, meron pa doon. Tapos, ako lang yung tao dito. Tapos, tinanong pa ako kung saan ako gusto. Edi, sabi ko, saan mas maganda? Mas, sabi niya, upstairs. Tapos, inan niya pa yung aircon. Sayang kuryente guys. So, yeah. Yung mga gantong panahon guys, ang sarap tumambay sa mga coffee shop kasi ang init sa labas. Oh guys, first time to may service water sila. Ang ganda ng kutsara guys. Parang maganda iuwi. May sinasabi dati na kapag daw natuto ka mag-drive sa Manila, kahit saan kaya mo na mag-drive. Dito ang napansin ko sa Vietnam, pagka natuto ka magmotor dito, kahit anong lugar, tingin ko lang kaya mo. Kasi grabe yung mga motor dito guys, ang wild. As in, sumasampa sa gutter, tapos sobrang pina, as in, sobrang dikit na doon sa mga katabi nila. Tapos ako guys, natatakot na ako doon sa para sa binti ko. Kasi, ang lapit na doon sa kabila, baka mamaya magasgas, ma-scratch, o kung anong mangyari. Medyo scary lang yung mga motor. Pero tingin ko naman kaya nila, pero nakakatakot pa rin. So ngayon, mag-chill-chill lang muna tayo dito. Ito guys, tikman natin. Actually, pag ako kumakain sa labas or umiinom, normally ang ino-order ko ay hot coffee. Pero grabe, dito sa Vietnam guys, sobrang init. Kasi mapapainom ka talaga ng cold coffee. Grabe guys, yung mga ice dito, ang cute ng shake. Pait guys. Yun pala yung napansin ko sa coffee dito, no? Medyo, for me mapait siya. Unlike sa Japan, mas gusto ko yung mga coffee sa Japan kasi hindi siya mapait, tapos masarap guys. Masarap naman. Pero mas may pait siya compare sa coffee sa Japan. Actually, masarap to. Ano ba yung natikman ko nung yung sa Arabica guys, hindi ko masyado type yung sa cafe apartment. Pero ito, sarap pa. Yun pala guys, isa pa pala share ko. Kasi galing ako ng Bentan Market nung first day ko dito. And tumingin-tingin ako, tingin-tingin, may nakita ko tong coffee bean, organic daw. So, for me medyo mahal. Kung makikita niyo sa Instagram account ko, nag-post ako na 100 grams, 850 pesos. Medyo mahal, medyo pricey siya. And sabi rin ng tour guide namin kahapon, sa Bentan Market, medyo may kamahalan daw talaga doon. Siguro kasi naging tourist spot siya. Kasi nung nagpunta ako nung first day ko, ang dami ko nakita mga foreigners doon. So baka doon talaga dinadala ng mga tourist guide yung mga foreigner para bumili. So tendency yung price ay tumaas, no? Kagaya nung sa Bangkok, yung floating market doon. Pag doon daw kayo bumili or pumunta, medyo may kamahalan daw talaga doon. So hindi ko alam kung anong district to, pero gusto ko magpunta sa District 7 mamayang gabi. Siguro doon ako magdi-dinner kasabay nung Bunsha Hanoi Chu. Yun yung nakita ko sa vlog ni JM na sobrang sarap na sarap siya kumain ng pho tsaka spring roll. Spring roll, yeah. Nasa siya
District 7. So, yun. Tsaka gusto ko rin puntahan yung Koreatown, Starlight Bridge. Yun naman. Grabe naman ang kape ng Vietnam. Konting inom lang. So, parang parehas nung sinabi nung tour guide namin kahapon. Pag nainom siya ng kape ng Vietnam, nasi-CR agad siya. So, ako na CR and hassle. Sabi ako na mag-isa. Tingnan niyo yung ginawa ko, guys. So, medyo praning lang tayo. Kasi since ako mag-isa, ayan yung kape. Pinicturean ko siya bago ako mag-CR. Kasi hindi ko siya maiwan. And, chinek ko kung parehas yung itsura ng ice tsaka nung kape. So far, parehas pa naman. And yeah, mukha namang walang gumalaw. Hey guys, so tapos na tayo dito sa La Cafe. Ang tagal ko dito guys. And yeah, sobrang na-enjoy ko. Sobrang na-enjoy ko dito. Ang sarap tumambay. So ngayon, nag-book tayo ng Grab papunta sa Tanding Church. So, lakad na tayo ng konti. Hey guys, so nandito tayo ngayon sa Tanding Church. Hindi ko alam, close pala siya ng no visit on Saturday and Sunday. Pero kung pipicturean lang siguro, pwede naman. Ayan. Famous siya actually dito, yung Pink Church dito sa Vietnam. Hey guys, so we are currently here at Tanding Church. Yeah, Pink Church. Hindi ko alam, sarado pala siya ng Saturday and Sunday. Bawal pumasok. So ayan, video na lang natin. Ano naman siya? Hey guys, so nag-iikot-ikot lang tayo dito sa area. And nga pala guys, yung mga ganyan no, ang daming mga street food. Kung saan-saan meron kang makikitang mga kainan. Ayan no, basta nagkalat na sila. So guys, ito ata yung tallest building sa Vietnam. Tapos Yeah. I had. 27 plus 35. Yeah. Oh, okay. Hey guys, so nandito tayo sa Pizza 4-piece. Recommended din siya sa atin. Grabe, sarado pala yung ice cream kanina. Hindi ko alam kung sulit din. Pero ito okay. Ang galing guys, pag-order ka, scan mo lang to tapos lalabas siya. Tapos pag gusto mo tawagin yung waiter, ayan, call staff. Pero ngayon, naghahanap tayo ng ano bang masarap na pizza. It's a little bit slow, so you wait. Yes. Slow bit, so yes. Okay. Thank you. Hey guys, so we're done here at Pizza 4-piece. Must try guys, must try. Hey guys, so tapos na tayo kumain sa Pizza 4-piece. Masasabi ko guys, recommended siya. And ngayon, papunta tayo ngayon sa Saigon Square. Nagpaturo tayo ng direction kasi agulo yung Google Maps. So mukhang uulan guys. Kailangan makapunta na tayo ng Saigon Square ngayon para hindi tayo abutin ng ulan.
So yan, naglalakad tayo. Hindi man obvious, ano? Actually guys, dito pa lang sa District 1, yung malapit sa hotel. Sobrang daming mapupuntahan guys. As in, lakad-lakad lang. Yung pinuntahan ko kanina medyo hindi ganun. So kung magbubook kayo ng hotel, dito malapit sa District 1. Sassy Hotel. Recommended guys. Hey guys, so nandito tayo ngayon sa Okyo. Napakaliit lang yan. Hindi mo siya basta makikita. Isa sa taas pa yung Okyo. Hindi mo nga basta siya makikita kasi nasa maliit na eskinita. So tapos na tayo dito sa Okyo. So ngayon, papunta na tayo siguro ng Pixie para maayos ko na rin yung gamit ko kasi since mag-check out na rin ako bukas. So yun na guys. Gusto ko yung habang bumababa tayo ng hagdan, vlog tayo eh. Guys, so nandito tayo ngayon sa Big C. Medyo nakaka-overwhelm guys. Ang dami na namang tinta. Tapos wala akong target bilhin. Kasi normally, pag ako nagpupunta ng grocery, may target talaga akong bilhin. Pero kasi ito, naghahanap ako ng pwedeng ipang pasalubong. Kasi nagtatanong si madam kung ano daw pasalubong. So, dun tayo siguro sa food section. Pati, medyo limited ang aking pagbili ngayon kasi wala akong check-in luggage. So, hindi ko alam kung alin lang ang pwede i-hand carry at hindi. Siguro bili tayo ng pho. Instant pho. Hey guys! So, it's our last night here sa hotel, no? Kasi bukas ay mag-check out na tayo. So, yeah. Siguro susulitin ko bukas. Mag-check out ako mga 12 o'clock. Para sulit na sulit, no? So, ano ba nangyari today? So, ito. Habang nakain tayo ng ice cream, no? Ano ba nangyari today? Puro kain na ginawa natin ngayon. Nagising ako kanina mga almost 8 na. Tapos, siguro nakalabas na ako ng hotel. Almost 10 na rin. So, after na, diretso na tayo sa yung pork chop. Ko Banh yan. Basta yun. Yung Michelin na pork chop, medyo malayo eh. So, nag-grab lang tayo papunta doon. Then, after nun, sobrang sarap nun guys. Recommended. Pag nagpunta tayo ng Vietnam, recommended yun. Angel Reco. So, yun. Recommended ko yun. Kasi, ang laki na. Tas, mura pa. Tas Michelin star. And yung quality, okay naman. May part lang na matigas, pero more on malambot naman. Then after nun, maglakad lang ako papunta sa La Cafe. La Cafe. Medyo naligaw pa nga ako nun kasi medyo yung signage niya medyo tago. Yeah, dun tayo medyo nagtagal. So dumating tayo sa La Cafe siguro mga around 11. Tapos umalis na tayo doon mga
magwa-1 na ata. Medyo matagal tayo dun, guys. Kasi ang ganda ng ambience. Tapos walang tao, tahimik, peaceful. So, ayun guys. After nung Laka Cafe, nag-grab ako papunta sa Tanding Church. And pagdating ko, parang bawal pa pumasok. Tapos pinicture ko lang sa labas. Then after that, nag-ikot-ikot ako sa area. Then nag-grab na ako papunta sa Pizza 4-piece. Yun guys. Recommended. Gusto ko nga siyang balikan kasi sabi masarap din daw yung crab pasta. Kasi medyo nag-aalangan ako kasi may allergy ako sa crab. Pero gusto ko talaga try. Pero yung pizza niya, ang sarap nung 4-cheese pizza. So, lagyan mo ng honey, good combination. And yung lemon juice niya, masarap din. Then after naman noon, naglakad ako, after pizza 4 cheese, naglakad ako sa papuntang, yun, Okyo. Ang ganda rin ng ambience dun, guys. Yun, medyo matagal din ako dun actually. Actually sa pizza 4 cheese, pizza 4-piece, medyo matagal din ako dun kasi pinilit kong ubusin yung isang buong pizza. And hindi ko na-expect guys na mauubos ko yung isang buong pizza. Tapos, ayun. Naglakad ako papuntang Okyo. Ang sarap nung naman niya dun guys. Cheesecake. Then, inom ako ng coffee. Yun, medyo matagal din ako dun kasi after Okyo, nag-ikot ako sa Takashimaya Mall. Doon ako nagkaroon ng gastos. Pumasok ako sa, may marami akong pinasukan eh. Madami din. Pero medyo namamahalan ako dun sa ibang item. Like yung Onitsuka, medyo mahal dito. Compare sa, siguro sa Japan or sa Philippines, mas mahal dito. Kasi yung slip-on, parang kung i-convert mo, nasa 7,000 pesos na eh. Parang pag sa Philippines, makakabili ka na siya ng mga around 4. Tapos sa Japan, syempre mas mura. Tapos ikot-ikot, dami ko yung ikutan. Tapos hanggang sa umabot ako sa Giordano. Talaga. Pero around 1.3 yung isang jacket. May hilig ako sa jacket eh. So, after nun, nagpunta akong Big C. Kasi nagtatanong na sa akin si Madam kung ano itong pasalubong. So yun, so maglita ako sa Big C. Wala akong check-in luggage. Hindi na ako nag-check-in, hindi na ako nag-add ng luggage. Ano lang, hand carry lang. Tapos, yun. And after ko mamili sa Big C, nag-grab ako papunta sa, wait, I forgot the name. Yung name ng luggage store. Malapit lang dito sa hotel. Bumili ako ng luggage. At bakit? Hindi dapat eh. Pero kasi, nakita ko yung comfort nung naka-luggage ka. Kahit hand carry lang. Kasi medyo na-hassle ako dun sa yung bit-bit na bag. No? Pati ang sakit na ng katawan ko, guys. So yun, bumili ako. Yun yung pinakamalaki kong damage. Wala na akong pera. Ang ginawa ko, hanggat maaari guys, ayoko kasi gamitin yung card ko sa ibang bansa. Kasi hindi natin alam, baka magka-problema. And then ginawa ko, 1.5M na lang yung natitira kong pera. O di ba milyonaryo tayo dito? 1.5M na lang yung natitira kong pera. Eh yung bag, eh 1.499. Plus yung may konti ako mga 120,000. So ang ginawa ko, kinard ko yung 500, ay yung 499. Tapos yung 1M, kinash ko. Kasi hanggat maaari, ayoko mag-uwi ng malaking tirang pera na Vietnam. Kasi nakatambak na din siya sa bahay. So yun, after ko bumili ng luggage, dumiretso na ako dito sa hotel. Tapos nag-ayos ako ng konti. Tapos ito, bumili ako ng water. Tapos nakita ko yung ice cream. So sabi ko, why not try, no? Kaya kakadaldal ko, mauubos ko na. Tapos bukas pala guys, ay ano pala, bukas mag-check out na ako. Yeah.
kailangan pa pala, bago pala yung flight nyo, kailangan nyo pa rin ng e-travel pabalik. Then, check-in online. Tapos, ayun. Hindi ko nga sure paano yung laptop. Yun lang naman. Maybe that's all for this video, guys. Thank you for watching, and I'll see you on my last Vietnam vlog. Toodles!